Patay ang isang babaeng senior citizen ng matrap sa nasunog nilang bahay sa Cabanatuan, Iloilo. Ayon sa kanyang pamangkin, nasa kwarto ang 86 anyos na biktima ng sumiklab ang sunog. Bedridden o nakaratay roon ang biktima na isang stroke patient. Sinubukan siyang iligtas na isang kasama sa bahay na senior citizen din pero hindi nagtagumpay. Nagtamo naman ng mga paso sa likod at kamay ang 67 anyos na lalaki. Inaalam na ng mga otoridad ang sanhi ng apoy na mahigit 250,000 pesos ang idinulot na pinsala. Nasunog ang Batak City Public Market sa Ilocos Norte kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, inabot ng 9 na oras bago idineklarang fire out. Kabilang sa mahigit 100 natupok ng apoy ang ilang tindahan ng dry goods, grocery at karinderya. Damay rin ang ilang sasakyan. Dahil sa lakas ng apoy, iilan lang ang naisalbang gamit ng ilang may-ari ng tindahan. Pansamantala silang inilipat sa bagsakan area roon. Inaalam pa ng BFP ang sanhi at kung magkano ang danyos sa sunog. Walang naiulat na nasawi sa insidente. Dahil sa sunog, isinailalim sa state of calamity and emergency ang Batak. Nanawagan ng LGU ng tulong para sa agarang rehabilitasyon ng palengke. Nagsagawa rin ng special session para sa pagbuo ng legislative measure upang tugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan. Patay sa saksak ang isang babae sa Toledo, Cebu. Ayon sa kapatid ng biktima, mismong live-in partner ng babae ang nanaksak nitong Sabado ng gabi. Bago ang krimen, nakikipaghiwalay na raw ang biktima sa suspect. Nagbanta umano ang suspect na papatayin niya ang kinakasama kung itutuloy ito. Naaresto rin naman ang suspect kinabukasan. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Sa kulungan ng bagsak ng 3 tulak umano ng iligal na droga sa buy-bust operation sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, nahulihan ng mga suspect ng halos 700,000 pisong halaga ng shabu. May na-recover din na ilang pirasong tig 1,000 peso budol money. Ang mga naaresto ay kabilang sa itinuturing na high-value individual ng pulisya. Walang pahayag ang mga suspect. Libo-libong litro ng langis ang tumagas mula sa isang pabrika sa Balagtas, Bulacan. Kita pa sa video ang pagtagas ng langis papunta sa drainage canal ng Barangay Santol. Ayon sa Balagtas MDRRMO, hanggang 7,700 liters ang natapong langis. Umabot din ito sa isang sapa sa lugar na ikinamatay ng ilang isda. Inirereklamo naman ng mga residente ang matinding amoy na dulot ng oil spill. Namahagi na roon ang Balagtas LGU ng face mask para sa mga residente. Ipinatawag na rin daw nila ang may-ari ng pabrika na sinubukan ng GMA News na kunan ng pahayag pero tumangging magsalita.